Lord, we pray thy will be done. O Master, here am I. We pray you do a mighty work, that to the flesh we die. And when the answer comes to us in form of trial and test, we fail to see your loving hand. Refining fire is best. God's refining fire. God's refining fire. May it purge me now and make of me what you require. Oh Lord, feed the fire, your refining fire. Now as gold and silver must be tried, Lord, may my heart be purified. Lord, send your great refining fire, that I may stand when you appear, abide till your return. Oh, place the fire perfectly, that all the dross be burned. When the furnace of affliction, Lord, or unfulfilled desires, bring forth a vessel pure and tried by your refining fire. God's refining fire. God's refining fire. May it purge me now and make of me what you require. Oh Lord, feed the fire, your refining fire. Now as gold and silver must be tried, Lord, may my heart be purified. Lord, send your great refining fire. God's refining fire. God's When your days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel
alone and no one sees. When your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say. One way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say. One way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. Just bend your knees and pray. Ayan po. Good morning po sa ating lahat na nandito sa tune in ngayon dito sa Hope at Calvary Ministry. Good morning po sa mga maaga. Kay Sister Lita Masangkay, good morning po. Good morning everyone. Kay Sir Gideon Pomerolag, kay kapatid na Tan. So yun. Good morning po sa ating lahat. Ano po? Ito. Manning Makaraig, good morning po. Olive, good morning po. Sister Olive, kay Eva Liwanagan, good morning din po sa inyo lahat. Ako po muna makasama nyo this morning, Brother Jonathan Bargawa po. At salamat po sa
Ministeryo ng Hope at Calvary at ako po ay pinahintulutan ni Sir Gideon na makapag-bahagi din naman sa umagang ito dito sa programa ng Hope at Calvary. Para po sa mga di po nakakalam ng ating pong topic sa umagang ito ay sa November 25 po ay ang pamagat po ay Be Courteous, Lifting Others' Burden as did Jesus. So, yun po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong pong ating morning devotional, mga kapatid. Bear with me po at samahan niyo po ako at free po kayong magbigay ng inyong mga refleksyon regarding sa pag-aaral natin ito, mga kapatid. At bago po tayo magsimula, tayo po ay sumandaling manalangin upang tayo po ay samahan ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral na ito. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. O dakilang Diyos, Ama, sa langit ng mga langit, sa umaga pong ito, na kami ay mag-aaral ng iyong banal na kalooban, ang iyong mga mensahe na nais ninyong matutunan namin sa umagang ito. At naway magdulot ito ng kasiglahan, kasiyahan, liwanag ng pag-iisip, kagaanan ng kalooban sa bawat makikinig at makakasumpong ng ministeryong ito ng Hope at Calvary. Dakilang Diyos, bagamat ang ministeryong ito ay maliit at hindi halos napapansin, ay aming inilalapit ito, Panginoon, sa inyo. Upang nang sa ganun ay magkaroon ito ng inspirasyon na makapagbago ng puso, makapagbago ng isipan, makapagbago ng buhay tungo sa kaluluwalhati na buhay ng aming Diyos na dakila na siyang tubo sa amin. Aming ibinabalik ang mga mataas na purit pa salamat sa inyo, dakilang Diyos, sa umagang ito na muli kami inyong ginising, muli kami inyong binangon, muli kami ay inyong binigyan ng liwanag ng inyong pagpapala. Salamat, dakilang Diyos. Aming tinataas ang inyong papuri. Sa inyo ang papuri at pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, yun po, mga kapatid. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay matutungtungan sa To Be Like Jesus na morning devotional. So, kamusta po kayo? Kamusta po ang ating mga buhay? Ano po? Good morning po. Happy birthday, Sir Asnal. Ayun. So, yun po. Happy birthday pa po. Galing kay Ate Olive. Ano po? Blessed morning po sa inyo lahat. So, ayun po. Tayo po magsimula na, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun. So, sabi po dito sa ating basahin ngayon umaga is sabi dito, finally, all of you be of one mind, having compassion for others, mga kapatid. Love as brothers. Be tender-hearted. Be courteous. Not revealing evil after evil or reviling for reviling. But on the contrary, blessings known that you were called for this, that you may inherit a blessing. So yung mga kapatid, compassion, isa sa itinalaga ng Panginoon sa atin na gawin natin, na kagaya ng ginawa niya, is yung compassion. So alam ba ko itong compassion na ito, mga kapatid? So yung compassion, mga kapatid, is ito yung compassion sa kapwa, yung pagdamay sa kapwa, na katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung compassion na hindi nadala lang tayo ng awa natin, hindi nadala lang tayo ng bugso ng damdamin natin, na tayo ay nagkaroon ng awa, kundi yung compassion na makikita natin, yung compassion na may pagmamahal, na dumadaloy sa puso ni Kristo, na siya ring dapat dumaloy sa ating mga puso, mga kapatid, na lumalabas sa ating mga gawa. No, sa buhay ni Jesus, paulit-ulit na mababasa natin ang mga talatang and Jesus moved with compassion, mga kapatid. Sa Mark 4:41 and sa Matthew 14:14, mga kapatid, sinasabi, ang puso niya ay
madaling maantig, no? At bawat kilos niya ay mula sa kanyang pag-ibig, mga kapatid. Compassion ay yung pagtanaw o yung pagtingin ni Kristo. Ano po? Pagtingin ni Kristo, laging tumitingin si Kristo sa may mga sakit, lagi siya nagkakaroon ng compassion, lagi niyang ini-entertain to may mga karamdaman ito, no, mga kapatid, na makita niya ang karamihan ay naawa siya sa kanila. So sa Matthew 9:36, no, hindi niya tinitignan kung ano yung kahinaan natin. Hindi niya tinitignan kung ano yung meron tayo. Ano yung pinoposes natin. May kakayahan ba tayo sa lipunan? Dukha ba tayo? Hindi niya yung tinitignan. Ang tinitignan niya, mga kapatid, is yung kaluluwa natin. Yung maliligtas niya na kaluluwa, Panginoon. Mga kapatid, no? Christ-centered compassion means yung natututo tayo, yung matututo tayong makita yung tao gaya ng pagtingin ni Kristo. Kung paano nakikita ni Kristo yung tao, kung paano siya nagkakaroon ng habag. Yun yung gustong maranasan natin. Gusto ng Panginoon na maranasan natin. Yun yung gusto ng Panginoon na gawin din natin, mga kapatid. Na tingnan natin yung mga tao, yung mga kapwa natin, mga kapatid natin, sa lipunan man yan, sa iglesia man yan, sa pamilya man yan. Tingnan natin sila na may halaga. Tingnan natin sila na meron silang pag-asa, no, na meron silang kwenta, meron silang halaga sa paningin ng Panginoon. Compassion is yung pagkilos, mga kapatid, na hindi lang damdamin yung pinapairal, hindi lang yung kakayahan natin na magbigay yung pinapairal, kundi yung taos-pusong pagkilos, mga kapatid, na kumikilos ng hindi na ayon dun sa pakitang tao, kundi kumikilos dahil sa meron siyang pag-ibig kay Kristo, meron siyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Ano, dun po sa Mark 1:41, so meron po story doon na hindi po ni Kristo, pinagaling ni Kristo yung isang ketongin, ano po. At marami pang mga istorya sa Biblia na nandun yung pagdamay ng ating Panginoon sa hindi lang sa may mga sakit, ganun din sa mga nangangailangan ng kaligtasan, no, yung mga walang karamdaman pero nangangailangan ng presensya ng ating Panginoon. So, sabi pa po dito, those who work for Christ are to be pure, upright, and trustworthy. And they are also to be heart-tendered, compassionate, yun po, mga kapatid, courteous. There is a calm charm, dealing, and conversation. So, there is a charm sa conversation, mga kapatid, no, na kapag tayo po ay kumbaga nakikipagsalamuha sa mga tao. So makikita nila yung sincerity natin, yung ating kumbaga hindi pakitang tao, yung ating ipinapakita. Nakikita nila yung compassion, yung totoong compassion, yung pagdamay na hindi pakitang tao, hindi yung ningas kugon lang, mga kapatid. So, yun nga. The true Christian courtesy is not simply good manners, mga kapatid. It is a Christ character made visible in the way we speak, treat people, and carry ourselves. So, yun, mga kapatid, yung kumbaga magaan yung pakikitungo sa atin ng tao, yung bang gusto tayong makausap ng tao kagaya ng karakter ni Kristo. Gustong-gusto siyang nakakasalamuha ng mga tao. Gustong-gusto ng mga taong lapitan siya. Gustong-gusto ng mga tao na nangangailangan sa kanya, kausapin siya. Gustong-gusto ng mga tao na sundan siya. Kahit saan siya pumunta, makyat man siya sa bundok, sinusundan siya ng karamihan.
sapagkat nandun yung charm, nandun yung asset ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig, nararamdaman nila yung kanyang pag-ibig, nararamdaman nila yung init ng pagkalinga ng Panginoon. Ano po? So, there is something attractive sa ating Panginoon. Yung charming, yung about sa kanyang personality, yung pagiging gentle ng ating Panginoon, yung pagiging peaceful niya, mga kapatid, and then yung pagiging thoughtful niya. Yung thoughtful ng ating Panginoon is hindi yung thoughtful na sa makamundong ito, yung pag sinabi kasing thoughtful, yung mga meaning ng mga words na mga ito, pang minsan mga kapatid, iba na yung meaning eh. Pag sinabing thoughtful minsan, may halong kalokohan na, pero ang thoughtful ng Panginoon is iba, higher level, Panginoon. Mga kapatid, the charm doesn't come from personality, but the charm must come from dwelling in the heart of Christ, mga kapatid. Ano po? Sabi sa Psalms 90:17, let the beauty of the Lord our God be upon us, mga kapatid. So yung mga kapatid, sabi pa dito is kind words, pleasant looks, a courteous demeanor, of a inestimable value. So, ayun, so kung pala dun mga kapatid, pati yung pleasant look, ano mga kapatid, yung courteous demeanor, ano po. So, kailangan maayos din tayo, maayos yung ating pananamit, kasi part yun ng pagiging charm ng ating Panginoon, no po. So, in contrary, uncourteous Christian, by their neglect of others, so yun po, shows that they are not in union with Christ. It is impossible to be in union with Christ and yet be uncourteous, ano kapatid? So, imposible na masabi natin na tayo ay nasa Panginoon, pero wala tayong totoong compassion, totoong courteous, totoong damay sa ating kapwa. Ano po, mga kapatid? Impossible, sabi ng ating pag-aaral ngayong umaga na ito. So, when Christ controls the tongue, ano po mga kapatid? So, maingat ang ating Panginoon sa kanyang pagsasalita din naman. So, ganun din tayo mga kapatid, dapat natin tularan ng ating Panginoon na maingat po tayo sa ating mga pananalita. Maingat tayo dun sa pagpili ng mga salita na ating gagamitin. Maingat tayo dun sa pagharap natin sa mga tao dahil we as followers of Christ, we represent Christ in this world, mga kapatid. We represent His character. We are reflecting the goodness of our Lord Jesus Christ. Ano po? Yung words natin is something smooth, not sharp. Ano po? Yung tono ng ating pananalita kailangan is gentle, hindi yung laging parang galit. No, ako diyan. Guilty ako diyan kasi minsan yung aking pong boses, yung aking pananalita is medyo may kumbaga minsan may kayabangan, ganun po. Kaya po guilty ako dito habang binabasa ko dito tong pag-aaral natin ngayong umagang ito, mga kapatid, no? And then our conversation becomes uplifting, not destructive. So, yun mga kapatid, kung tayo po ay kumbaga maamo, yung gentle, yung maingat sa ating mga pagsasalita, maingat sa ating mga pagkilos. So yung mga nakakausap natin is hindi naiilang sa atin, hindi lumalayo sa atin, hindi tayo napag-iisipan na pakitang tao lang yan. Ano po? Kasi yung kindness makikita nila,
yung thoughtfulness makikita nila, yung respect makikita nila sa bihis natin, sa lakad natin, sa pakipag-usap natin, sa pakikisalamuha natin sa ating kapwa, ano po, mare-recognize ng mga tao na itong taong 'to ay malamang sa malamang ay nire-reflect o nagre-reflect ang character ni Kristo sa kanya kasi makikita yung character ng ating Panginoon. Hindi man natin perfectly magaya yung character ng ating Panginoon, pero ma-recognize ng ating mga kapwa sa ating community kung bakit tayo ay kumikilos, bakit tayo ay nagsasalita ng mga ganong bagay na may politeness, na may kindness, na may caring. So, ma-realize ng mga tao, mga kasalamuha natin kung sino ang ating pinaglilingkuran. Ano po? Good morning po sa mga kapapasok pa lamang. Ano po? At welcome po sa ating pag-aaral dito sa Hope at Calvary Ministry. So, ayun. Yung sa communication natin, kailangan fair, kailangan patas tayo makipag-usap, kailangan honest. Ano po, slow to get angry. So, minsan kasi pag nagkakaroon tayo ng medyo intense na conversation sa ibang tao is na natitrigger yung ating pagiging mainitin, ano po. And then, we must be quick to forgive, mga kapatid, and ready to help. So, yun po. Lagi po tayong handang tumulong sa ating kapwa dahil sa yun po ang character ng ating Panginoon. Ano po? Sabi po sa Philippians 2:3, let nothing be done through selfish ambition, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. So yun po mga kapatid, kailangan natin i-lift up yung ating mga kapatid, yung ating mga kaibigan, yung ating mga pamilya na sa tingin natin nadadown. Ano po kasi ang ating pag-aaral ngayon is be courteous, lifting others' burden. Ayun po. So nakatulad ng ginawa ni Kristo na nililift niya o itinataas niya yung moral ng ating kapwa na nalugmok sa kasalanan, na nagkamali, na nakagawa ng hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi na ayon sa kalooban ng lipunan. Kumbaga kapatid, dapat meron tayong compassion, meron tayong pag-alaala sa kanila, dinadalaw natin sila, pinapanalangin natin sila sa abot ng ating mga kaya, sa tulong ng Banal na Espiritu na gumagabay sa atin, na isinugo ng Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Ano po? So, there is a charm that people felt around someone like Jesus. So, yung pagiging humble ni Jesus, yung pagiging gentle ni Jesus, yung genuine considerate, yung genuine compassion ng ating Panginoon. Ano po? Yung perfect example ng ating Panginoon when Jesus interacted with sinners, when Jesus interacted with children, mga kapatid, interacted with the women, interacted sa mga may sakit, yung pakikitungo ng Panginoon, kahit na dun sa mismong mga tumutuligsa sa kanya, mga kapatid, yung pag-ibig ng Panginoon, nandun makikita pa rin natin yung maingat na kanyang pagsasalita, yung maingat na kanyang pagdi-deliver ng kanyang mga mensahe, yung maingat na pagre-rebuke niya dun sa kanyang mga mga tumutuligsa sa kanya nung panahon na siya ay nandito pa sa lupaing ito na nangangaral at tinuturo ang kaharian ng langit. No, kahit dun mismo sa mga hindi sumasang-ayon sa kanya ay maingat siya sa pananalita at yung pagsasalita niya is pleasant pa rin. Ano pa kapatid? May kahinahunan. Hindi siya basta-basta nagagalit. Hindi lumalayo yung pag-ibig ng Panginoon kahit mismo dun sa kanyang mga kaaway, mga kapatid. So, napaka perfect example ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umaga po ito sa ating pag-aaral, ang dami ko pong na-realize, no, nung ako ay binabasa ko po itong devotional na to. Sabi ko,
napakalayo ko pa ano, sa character ng Panginoon. Kaya nanalangin ako na, Panginoon, give me this character na iyong mai-reflect ko sa aking sarili, mai-reflect ko sa aking pamilya, mai-reflect ko sa aking church, mai-reflect ko sa aking community. Ano po, makikita ng mga tao yung respect, yung kindness, yung true kindness, yung grace, yung pagkaawa, ano po, yung ating pagsama, ano po, pagdamay natin sa ating kapwa, yung patience o yung minsan dito tayo nagkukulang mga kapatid, yung patience natin. Ano po, na itong kapatid minsan parang yung kanyang pananalita is hindi maganda. Yung minsan may mga na-encounter tayo na yung mga tao na bigla-bigla na lang nagagalit. Kagaya ko mga kapatid, minsan bigla-bigla na lang ako nagagalit. So, ayun, aking ipinapanalangin sa Panginoon na tulungan niya ako na ma-overcome yung pabigla-biglang galit mga kapatid, no? Sabi dito, even when he rebuke, ano po, yun nga, even na mag-rebuke ang Panginoon, maingat siya. His words were full of love. So yun pa rin mga kapatid, nasa yung pundasyon yung pundasyon ng pananalita ng Panginoon is always in love. Mga kapatid, learn of me, sabi ng Panginoon, for I am meek and lowly in heart. Ano po, sabi sa Matthew 11:29. Yung charm ng Panginoon is yung kanyang courtesy, is yung kanyang meekness, mga kapatid, is hindi matutularan, ano po mga kapatid. So, kaya dapat natin i-reflect ang mga bagay na ito. Sabi dito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and gentleness. Galatians 5:22 and 23, mga kapatid. So, when the Spirit dwells in us, people will feel the charm of Christ in. So, yun mga kapatid, yung kailangan palangiti, ano po kapatid, hindi yung hindi na maganda yung tsura, nakasimangot pa. Ano po mga kapatid. So yun, our tone, yung tono ng boses natin, kailangan malumanay. So ang lingkod ay sinisikap na maging malumanay yung aking pananalita kung paminsan-minsan po ay talagang hindi maiwasan. Ano po, kaya dapat consistent yung ating communication sa ating Panginoon, yung ating patience, yung ating kindness, yung words natin. No po mga kapatid, minsan na neglect natin yung mga simpleng bagay na ito, mga kapatid. Ano po? So, sabi pa dito, Christ was in his life in this earth that every Christian should be. So, yun nga, mga kapatid, dapat natin na nare-reflect yung liwanag ng ating Panginoon. Nare-reflect natin yung kanyang character. He is our example, not only in his spotless purity, but in his patience, gentleness, and winsomeness of disposition. He was firm as rock when truth and duty were concerned. So yung mga kapatid, pagdating dun sa character ng Panginoon, pagdating dun sa kanyang duty, sa pagliligtas, sa humanity pa, mga kapatid, firm siya, hindi nagbabago ang Panginoon. Yung kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago, yung kanyang character, yung kanyang pakikitungo sa kaaway man yan o kung sino man ang kanyang nakakarap ay hindi nagbabago, mga kapatid. Kumbaga, hindi plastic yung pakikitungo ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung pagko-convert ng Panginoon sa atin ay hindi pakitang tao lang. Yung pagpapagaling ng Panginoon na hindi yung makita lang ng mga tao na meron siyang ginagawa, kundi yung tunay na kagandahan ng isang Kristiyano ay makikita sa karakter ni Kristo, na po, yung hindi sa itsura, hindi sa talino, hindi sa galing, hindi sa husay na pagsasalita, kundi sa ugaling kahawig ng karakter ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ano po? Patience, yung pagtitiis na may pag-ibig, gentleness, yung paglalambing o yung pagkakaroon
ng pagiging mahinahon sa ating kapwa, yung winsomeness, yung kaaya-ayang ugali, ano po, na kumbaga ma-attract yung tao, ma-encourage yung mga tao. Kumbaga, pag nakita tayo ng tao is yung bang lalapitan tayo and then they will start conversing with us, ano po, kahit na hindi natin sila kinakausap is gusto nila makausap tayo dahil dahil nakikita nila na itong taon to is maayos kausap, madaling kausap, nakauunawa, ano po. Kaya ako po ay hanga, ano po, kay Sir Pam. Kung minsan nakikita ko may mga estudyante na malapit sa kanya pag ako po ay nasa school, ano po, pinagmamasdan ko minsan sa Sir Pam. Yung pag-approach sa kanya ng mga estudyante is hindi hindi naaalangan, ano po, gayon din yung iba pang mga kaguruan natin sa isdaan, ano po. So, saludo po ko dun sa mga ganong klase mga tao na nakikita na mga estudyante na itong taong to ay madaling i-approach. Kumbaga, hindi sila maiilang na lapitan, hindi sila maiilang na kausapin ang mga taong ito sapagkat nararamdaman nila, nakikita nila, alam nila na makikinig sa akin itong taong to. Alam nila na maiintindihan ako ng mga taong to, no? Kaya yun po mga kapatid. So dapat po nating isabuhay ang ating buhay na ito na naayon sa karakter ng ating Panginoon, ano po. So ayun po, ano mga kapatid, at sabi po ay his patience brought a purer atmosphere in the home, and his life was as leaven working amidst the elements of the society. So, yun po mga kapatid, yung leaven, ano ba yung leaven? Yung pampaalsa, ano po mga kapatid? Pampaalsa, yung, ano nga tawag doon sa Tagalog? Yun, pampaalsa. So, yung leaven, mga kapatid, is nagpapaalsa, yung maliit na bagay is pinapaalsa niya. Kumbaga, yung pag-aalsa is not within, yung pag-rise o yung pagtaas is hindi without kundi within. Ganun ang ating ganun ang karakter ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Para siyang pampaalsa na pinapaalsa niya mula sa loob papalabas, hindi umaalsa yung pampaalsa mula sa labas. Ano po, lumaalsa yung pampaalsa mula sa loob papalabas, ano po. Maliit man 'yan, no? Ngunit may lakas at tahimik. Yung isa sa karakter ng pampaalsa, ano po siya? Ano po, tahimik lang siya, hindi siya maingay pero yung kanyang puwersa is malakas. Kumbaga napapaalsa niya yung isang maliit na bagay, ano po, na maliit na tinapay, yung masa, ano po, napapaalsa niya, ano po. So, siya ang gumagawa ang Panginoon na maingat, nakikilala niya ang ating mga puso, ano po. Hindi siya gumagamit ng puwersa sa atin, hindi siya gumagamit ng politika sa atin, ang ating Panginoon. Diba, binabago niya ating pagkatao mula sa loob palabas. So, ganun yung strategy ng ating Panginoon sa loob. Hindi niya tayo binabago sa labas, kundi binabago niya tayo sa loob. At kung ano man yung mabago sa atin sa loob ay magre-reflect sa atin palabas, mga kapatid. Makikita ng ating mga makikita sa pamayanan yung Christ-centered influence, mga kapatid. Yung tahimik pero makapangyarihan, kagaya ng ministry na to. Tahimik lang, walang halos nakapapansin, pero mga kapatid, hindi yun yung batayan natin. Ang batayan natin is yung mensahe ng Panginoon sa atin. Yung mensahe na nais ng Panginoon na i-reflect natin. Yung character ng Panginoon na nais niya na makita ng sanlibutan sa atin, mga kapatid. So, sabi ni Sister Dita Lai, Dirag, ano po, to be like Jesus, sabi niya, sana yun? Ayan. To be like Jesus must be seen and attract people. If Christ-like character is seen in our everyday, and if will possible, if we are deeply rooted in the Word and God's words, prayer and asking to guidance of the Holy Spirit is
done. Way the fruit of the Spirit will be reflected. So, yun po mga kapatid. So, yung fruit ng Spirit is magre-reflect po sa atin. Makikita ng ating mga kapwa yung produkto ng Holy Spirit, yung produkto ng sacrifice ng ating Panginoon. Ano po? So, yung mga yung mga yung mga pagsubok na ating napagdadaanan is makikita ng mga tao na ang taong to ay may Diyos sa kanyang character, sapagkat kung makikita natin minsan, mga kapatid, kapag ang isang tao ay may problema, minsan iba yung ugali, ano po, nagiging iba yung character. So, pero ang ating Panginoon, mga kapatid, kahit dun sa bingit na ng kamatayan, hindi pa rin nagbago yung ugali niya eh. Yung ipapako lang siya sa krus, ipinapanalangin niya pa yung kanyang mga kaaway. Idinudulog pa ng ating Panginoong Kristo yung kanyang mga kaaway sa kanyang Ama. Sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano po? Ganun yung pag-ibig ng Diyos, maging sa kanyang mga kaaway, maging sa kanyang mga uusig ay hindi nagbabago. Consistent ang ating Panginoon sa kanyang pag-ibig. Kaya nga pa, mga kapatid, ang presensya ng Kristo ay nagbabago. Ano po? Binabago yung lupain, binabago yung character, binabago yung pagpapasya. Ano po? Yung malulungkot, nagiging masigla, masaya. Yung nagdadala ng pag-asa. Ano po? Sa sugatang puso, ang Panginoon natin nagdadala ng pag-asa, ng kagalingan sa mga sugatan, no? Nagbibigay ng ginhawa sa mga pagod. Sabi ng Panginoon, my light is burden. Ano po mga kapatid, yung nagpapakita ng awa sa mga itinatakwil ng mundo. So, talagang yung pag-ibig ng Panginoon is hindi natin kumbaga maikukumpara sa pag-ibig ng sanlibutan, sapagkat ang impluwensya niya ay kumakalat sa lahat ng nakakasalamuhang tao niya. Kaya yung reflection natin sa umagang ito, mga kapatid, dapat din naman na yung ating character is kumalat, sapagkat yung ating character na ating pinoposes is the character of Christ. So dapat po natin na isabuhay yung pag-ibig ng Diyos, yung pagbabago ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo nakabatay sa kapangyarihan ng tao. O ba, nakabatay tayo dun sa kapangyarihan ng Diyos na hindi tayo mapanggipit. Hindi nanggigipit ang Diyos kailanman. Hindi natin pinipilit yung ating mga sarili sa isang conversation na hindi naman karapat-dapat. Mga kapatid, hindi natin ipinipilit yung ating religion sa isang tao, kundi ipinangangaral natin si Kristo na ito yung itinuturo ng Panginoon sa atin na dapat natin gawin. Hindi natin pinipilit na maintindihan nila, sapagkat ang Holy Spirit ang magpapaintindi sa kanila. Ang atin lamang gawin is yung makita yung refleksyon ng liwanag ng Panginoon sa ating buhay, sa ating mga sarili, mga kapatid. Yung paggamit ng pag-ibig, yung kabutihan, yung kababaang loob, mga kapatid. Minsan, dito tayo nagkakaroon ng pagkukulang, yung pagiging mababang loob. Yung pagpapakumbaba minsan, kasi yung ugali natin minsan ay mapagmataas. So, ang character ng Panginoon is bagamat siya'y hari, bagamat siya'y Diyos, ay nagpakababa din naman. Upang maabot tayo yung impluwensya, maabot ng Panginoon, may pakita niya yung kanyang impluwensya na nagmumula sa langit. Kapag si Kristo ay nasa puso ng bawat mananampalataya, mga kapatid, yung tayo rin ay nagiging libadura, yung pampaalsa. So, gaya ni Kristo na pinapaalsa, kumbaga nagbubukal sa kalooban niya, nagbubukal. Sabi ng Panginoon, yung tubig na ibibigay niya sa atin is
mula sa loob at hindi natin kailangan pa mauuhaw. So napakaganda ng pangako na ito na mga kapatid, no? Hindi natin kailangan ng lakas ng boses para maibahagi natin yung character ng ating panahon. Hindi kailangan ng maraming titulo o maraming mga degree, ano man 'yan, para lang maipahayag natin ng Panginoon, para lang mai-reflect natin ang character ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan yun mga kapatid. Ang pinili nga ni Kristo nung sabi na nito, mga ordinaryong tao, mga mangingisda, ano po, hindi natin kailangang magyabang. So yun mga kapatid. Minsan kasi may mga nangangaral na porkit sila'y kumbaga, tinanggap na lang ng Panginoon is hindi na nila kailangan pang magsisi. May mga ganun ako narinig mga kapatid na dahil nga sila ligtas na, so ligtas na sila habang buhay. Kumbaga, ano man yung gawin nila is hindi nila kailangan magsisi kasi ligtas na sila ng Panginoon. So, mga kapatid, merong kayabangan. So, iwasan po natin na magyabang na porkit alam natin na may mababasa tayo na ang Panginoon ay biniyayaan tayo ng kaligtasan, ay atin itong aabusuhin din naman. So, mga kapatid, so, yung pagyayabang ay hindi karakter ng ating Panginoon. Yung pagmamataas ay hindi karakter ng Panginoon. Ang justify ng Panginoon is yung may pag-ibig sa Kanya, yung handang lumuhod sa Kanya, handang magpakumbaba sa Kanya, na gaya naman na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, nagpapakumbaba, sinasubmit ang Kanyang will, ang Kanyang lahat ng Kanyang ginagawa, ano, Kanyang isinasangguni sa Ama bago siya kumilos. Madaling araw pa lang, kinakausap niya ng Ama. So, ganun din tayo mga kapatid. Dapat maaga pa lang, katulad ngayon, ano po. So, ito yung isang magandang practice na ating ginagawa na ating maaga pa lang ay atin ng pinagbubulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Ating nire-reflect ang ginawa sa atin ng Panginoon sa buong sanglinggo, sa buong mga araw, sa buong mga taon. So, ito, magtatapos na naman ang taon 2025, mga kapatid. Ano yung reflection natin sa Panginoon? Ano yung makikita natin na binago sa atin ng Panginoon? Nabago ba yung buhay natin? Kumbaga, lumago ba tayo sa pag-ibig? Lumago ba tayo sa pananampalataya? Lumago ba tayo sa pagiging Kristiyano natin, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Let your light be shined before men. Ano po? Matthew 5:14 and 16. Kung paanong kumikilos ang lebadura na ipinapaala sa iyong masa, ganyan din dapat ang impluwensya ng isang Kristiyano sa lugar na ating ginagalawan, mga kapatid. So, yung influence dapat ng isang Christian-like character is itinataas ang mga kapatid na nahihirapan, itinataas ang mga tao, dinadamayan ng mga tao, dinadamayan ng mga kapamilya na lugmok, ano po mga kapatid, nagbibigay kalinga, ano po, dinadalaw, ano po, kaya yung isa sa magandang ministry is yung ginagawa ng ating mga kapatid yan kapag yung nagdadalaw sila, ano po, sa jail. So, yun mga kapatid, isa sa magandang character na madalaw natin yung mga natanggalan ng kalayaan dahil sa na sila ay naging biktima ng sanlibutan nito, mga kapatid. So, kung paano tayo ginagabayan ng ating Panginoon, ano po. So, oras na ba? So, sabi pa dito mga kapatid, sa ating lesson ay as he saw people worry and compiled by bearing heavy burdens, he shared their burdens. Ano po mga kapatid? Kasama natin ang ating Panginoon. So, huwag tayong panghinaan ng loob mga kapatid na, kumbaga, minsan naisip natin na nahihirapan na tayo sa ating mga suliranin, nahihirapan tayo sa ating mga problema. Isipin natin, Panginoon, mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. He always shared our burdens. Ano po, ano man yung ating suliranin, ano ba yung ating
ah, dinadala, ano po, yung ating mga problema sa buhay, ipanalangin natin mga kapatid. Yung character ng Panginoon is yung pagdamay niya sa atin is hindi kumukupas, ano po mga kapatid, hindi nagbabago, hindi pakitang tao, hindi pang ibabaw lamang, ano po mga kapatid. The love of Christ mellows the heart and smooths all roughness from the disposition. So yung mga kapatid, yung pagiging magaspang, nung pag-uugali natin kung minsan is yung pag-ibig ni Kristo, yung ating kumbaga yung ating sanggalang, kumbaga yung roughness, yung pagiging mga bugnutin natin kung minsan, yung pagiging maitim ng ulo natin kung minsan is ito yung pinapolish ng Panginoon. Sa magtiwala lamang tayo sa kanya, mga kapatid. Magbigay lamang tayo ng buhay sa kanya. So, ayun. So, sabi ni lang. So, ayun, sabi ni Pastor, kaya nga dahil si Jesus ang bumabago sa atin through the ministry of the Holy Spirit, ang personal nating trabaho araw-araw ay maging mabuti sa iba. Mabuti man sila o hindi sa atin. Let us choose to be like Jesus. So yung mga kapatid, let us choose to be like Jesus. So every day, yung ating ipakita is yung character ng ating Panginoon. Hindi natin dapat ipakita yung ating character sapagkat yung ating character, mga kapatid, is uh, yung character natin ay kumbaga nagkakamali. Yung character ni Kristo is unwavering, kumbaga hindi nagbabago yung character ng ating Panginoon. So, ano po mga kapatid, magbigay po kayo ng inyong mga refleksyon sa umagang ito. Ano po? So, yun. So, ang aking pong refleksyon sa ating pag-aaral nito mga kapatid is yung our example is Christ. Yung ating character ni Christ is faithful. Ano po? Faithful siya. Never grew tired of doing his Father's will. Ano po mga kapatid? Lagi niyang sinusunod yung kalooban ng Ama, no? Wherever task, ano po yung ibigay ng Panginoon sa atin, maliit man yan o malaki, dapat meron tayong sincerity, meron tayong magandang pagtingin doon, mga kapatid. Ano po, yung obedience, not occasional. Ano po, yung obedience natin, yung pagsunod natin, hindi yung panapanahon lang, ano. It was a consistent, dapat consistent tayo, mga kapatid, no. Jesus, he shows that the real Christian character is found in daily choices. Ano po, yun sinabi ng Pastor kayo na, daily choices natin. Kailangan meron tayong personal na choice na gawin yung mabuti sa ating kapwa, maging masama man siya o mabuti sa yung pakikitungo sa atin. Ano po, dapat nandoon yung ating loyalty sa Panginoon, nandoon yung ating steadiness sa Panginoon, dapat andun yung perseverance natin sa Panginoon, no? Ano po, God is calling us, mga kapatid, to be a bearer of the Holy Spirit. Ano po, many times He works on us seems simple. Parang tingin natin parang simple lang minsan mga yung mga ginagawa natin, pero hindi natin namamalayan yung ginagawa natin kabutihan sa ating kapwa is malaking value. Ano po doon sa nakakasalamuhan natin, doon sa kapwa-tao na nabibigyan natin sa halimbawa ng prayer, mga kapatid. Isa ito sa importante na palagi ang pinapractice namin ng aming pamilya na po yung prayer hangga't maaari, mga kapatid, kung meron tayong makasalamuha na mga tao, kilala naman natin o hindi, halimbawa nagtanong lang sa atin and then tanungin natin, pwede ba kita ma-offer ng prayer, mga kapatid? So ipag-pray po natin meron po tayong chance na mag-offer ng prayer. Sino man po yung nakakasalamuhan natin minsan, mga kapatid, ako nane-neglect ko yung mga bagay na yun, and then maiisip ko, nga pala, bakit di ko pinag-pray? One time, meron kami nakasabay na nagmumotorsiklo doon sa Magsaysay, no po, papunta kami ng Calawag.
huminto kami and then biglang may huminto doon sa tabi namin, nagtanong ng direction. And then gabing-gabi na nung time na yun. And then, nung umalis siya, nakalimutan ko sabi ko sa asawa ko, nakalimutan natin pag-pray kasi nag-iisa lang siya, wala siyang ka-convoy, may edad na siya, tapos gabing-gabi na bumabiyahe pa siya. So, yun, pinag-pray ko siya kahit na nakaalis na siya mga kapatid. So, let us choose daily, yung pagiging loyal natin sa Panginoon. So, yun po mga kapatid, yung Christ is not just a example para sa atin, mga kapatid. He is our source of strength. So, mga kapatid, si Kristo yung si Kristo yung source ng ating lakas, si Kristo yung source ng ating pananampalataya, si Kristo yung source ng ating pagiging handa, si Kristo yung source ng pagiging malakas natin, si Kristo yung source ng pagsunod natin, si Kristo yung source ng buhay natin, mga kapatid, sapagkat kung wala siya, wala tayong magagawa. Sabi niya, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Kaya let us choose every day na kumapit kay Kristo sa kanyang mga pangako. Follow His steps, mga kapatid. He will empower us to live fully even the trials, mga kapatid. Kahit na sa mga pagsubok, hindi tayo basta-basta mababagsak. Kasi alam natin na tayo ay na kay Kristo. Alam natin na sinusunod natin ang kanyang kalooban. In the end, mga kapatid, nakatapos-tapusan sa ating pag-aaral na ito, mga kapatid, yung goodness, yung mercy, yung courteous, yung humbleness, gentleness ng ating Panginoon ay ating ma-multiply sa ating sarili, ma-multiply natin sa ating family, ma-multiply natin sa ating community, ma-multiply natin sa ating church. And then, Jesus will say unto us, well done, good and faithful servant, mga kapatid. So, yun po. Dito ko po tinatapos yung ating pag-aaral sa umagang ito. Naway, pinagpala po kayo ng Panginoon sa ating pakikinig, sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Magbigay po kayo ng reflection, sa ating pag-aaral sa umagang ito. Good morning po. Marilyn Becerra Silverio, good morning po. Ruth Fitalver Escolano. So, good morning po sa ating lahat. So, ayun po ang ating pag-aaral sa umagang ito. Good morning, Aloha Masangkay, Barikawa, good morning po. Good morning po ay Mirdan Lyson, good morning po. So, sana po ay muli po kayong mag-tune in, i-share niyo po itong video na to, i-share niyo po ang Hope at Calvary Ministry na para po maipakalat natin ang salita ng Panginoon sa ating komunidad, sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay na nakadadama, nakakaranas ng mga kabigatan ng kalooban o espiritual na pabigat, atin po silang ilapit kay Kristo, atin po silang ipanalangin, mga kapatid, atin po silang bigyan ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ng Hope at Calvary Ministry. So, ngayon po, mga kapatid, tayo po ay manalangin na po sa ating pagtatapos sapagkat ang oras po ay nalalapit na, At alam ko po, ang iba sa inyo ay may mga trabaho pa. Ako po ay may sundo pa, So, akin po pinagpapasalamat yung mga nakasama ko po ngayon dito sa live stream ng Hope at Calvary. Salamat po at inyo po akong sinamahan mula umpisa hanggang sa matapos ito. Salamat po, mga kapatid, at tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. So, dakilang Ama, salamat po ng marami. Amin po itinataas sa inyong dakilang pangalan sa pag-aaral na ito na aming ginawa sa umagang ito. Ay amin po kayong pinasasalamatan sa pagbibigay sa amin ng kaliwanagan, Panginoon, na i-reflect ang karakter ng aming Panginoong Hesukristo na siya ninyong sinugo sa amin upang tularan namin na isang
faithful example ng aming character ay maging character ng aming Panginoon, na ang kanyang character ay maging character namin. At ang kabutihan ng Panginoon na kanyang ipinakita, ang kabutihan ng Panginoon na kanyang ipinamalas, ang kabutihan ng Panginoon na hindi nagbabago, maging ito man ay sa bingit ng kamatayan, ay ang kanyang pagkalinga, pag-ibig sa kapwa ay hindi nagmamaliw. O dakilang Diyos Ama, salamat po sa mga kapatid na nakasama ko sa umagang ito sa Hope at Calvary. Naway, anuman po ang suliranin, anuman po ang mga burdens, anuman po ang mga karamdaman, ay inyo pong bigyan ng kagalingan, Panginoon. Anuman po ang kanilang nararanasan sa buhay, ay naway huwag silang bumitiw sa mga pangako ninyo na inyong sasaamin kayo palagi hanggang sa kahuli-hulihan. Salamat o dakilang Diyos na ang inyong pag-ibig ay aming patuloy na nararamdaman. Salamat po sa aming Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay sa amin ng ilaw, siya nagpakilala sa amin, sa inyo, na kayong Diyos na dakila. Salamat sa Banal na Espiritu na isinugo ninyo sa kanyang pangalan. Salamat o Ama, sapagkat hindi kayo nagmamaliw sa pag-ibig niyo sa amin. Salamat po. Naway ingatan po kami lahat sa araw na ito, ano man ang aming gagawin, ano man ang aming, saan man kami pupunta, ano man ang aming sasabihin, sino man ang aming mga kasalamuha, ay naway ma-transform, maibahagi namin ang salita ng Panginoon, maibahagi namin ang karakter ng Panginoon na nasa amin, na tinanggap namin mula sa inyo. Panginoon, sa umaga pong ito, aking tinatagubilin ang aming mga sarili, aking tinatagubilin ang may mga karamdaman, Panginoon. Ipuin ng inyong mapagpalang kamay at diyan sila ng kalakasan, kagalingan ng kanilang pangangatawan, Panginoon, upang sila ay patuloy magpuring, magpasalamat sa inyo at makita nila ang karakter, ma-reflect nila ang karakter ng aming Panginoon. Ama, amin pong hiningi ng kapatawaran ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala sa inyo. Amin tinataas at binabalik ang patas. Mapulit pa salamat sa inyo. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas. Ito pong aking dalangin. Amen. So muli po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. Sa ngalan po ng Hope at Calvary Ministry, ako po si Brother Joe. Salamat po. At magandang Come, Holy Spirit, we need you to help us daily to battle through. Come, Holy Spirit, and guide us to follow God's will through and through. Search us and try us, abide in us. Lead our souls and direct our paths. Hear the words our lips can say, our heart's desires each day. So dwell in me, Holy Spirit, dwell in me. Come and fill my soul, cleanse and make me whole. Holy Spirit, dwell in me. Fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. So dwell in me, Holy Spirit, dwell in me.